asks, "What do I get?" But the Bible asks a better question, "What can I give?" Jesus showed us that generosity isn't a transaction, it's worship. The early church lived it, giving joyfully, sacrificially, together. And when generosity flows from faith and gratitude, lives and communities are transformed. This new series invites us to a better way of living. Give more, live more. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Good morning. Yung may energy naman, good morning everyone. Yun. Okay, pasabi naman sa mga katabi ninyo that I'm happy you are here today. Okay, so una sa lahat, no, bago po tayo mag-proceed sa ating topic, gusto ko lang pong congratulate, no. First of all, I would like to congratulate lahat po ng mga graduates ng ating Basic Biblical Counseling. Yan. Batch 3. Ang nakakatuwa po dito is nung dati nag-start lang to sa anong bang event natin 'yun? Synergy. Nag-start lang po tayo sa Synergy, and then after nun, nag-continue na po siya doon from the Synergy inputs no, na nakuha natin sa mga umattend. Gusto nila na magkaroon ng mas mahabang course, and we did it. And ngayon po, nandito na po tayo sa ating batch 3. Palakpakan po natin ang Lord because of His faithfulness. And syempre, yung pangalawa po, gusto ko rin po mag-congratulate sa ating churchmate na kinasal, si Hannah and si Migs. Yan, congratulations. Wala sila dito, no? Wala po sila na honeymoon. Oo. Pero, ayan, no? I would like to take this opportunity na rin na humingi ng sorry kay Tita Lani and Brother Boyet. Kasi ako po'y umubos ng lumpiang Shanghai. Doon sa ano... Sabi ni, meron po kasing grazing, no? May grazing, tapos may lumpiang Shanghai. Sabi ni Eunice, hindi hapunan yan. Okay, napasarap ng lumpiang Shanghai. So anyway, magandang umaga po sa ating na nandito lahat. If meron po tayo mga newcomers, we welcome you. And I hope na hindi po kayo last time na-attend. And for all who are watching online, magandang umaga din po sa inyong lahat. So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Pastor Paul Eguia. I'm the lead pastor dito po sa Word International Ministries, Alabang. And also, I am a member of the preaching committee. So, ngayon, sino po ba dito ang nakaka-experience na ng Christmas rush? Ayan. Sobrang traffic. Yan po yung isa sa mga siguro challenges, no, ng season natin is yung sobrang traffic. Imagine nyo, no, nagpunta ako isang beses mula dito hanggang QC. Parang nagpunta ako ng Baguio. Ganun po kahaba yung biyahe. Tapos, every time nag-try din po ako mag-book ng Grab, meron akong natapos na training, natapos siya ng 7 p.m. Tapos, nung nagbubook ako ng Grab, 9:30 ako nakabook. Antindi. Pero meron din naman pong mga magagandang nangyayari because of Christmas season. Ano ba yung mga positive things na nangyayari pag Christmas season? Ha? Bakasyon. Ayan. Ano pa? Gifts. Baka marami-raming mug na kayong nakuha. Okay? Ayan. Ano pa? 13th month. Oo, hallelujah. Sino po ba dito yung Sino po ba dito yung nakakuha na ng 13th month? Ay, grabe Sa mga nakakuha na at di nagtaas, baka bawiin ni Lord yan. Ayan, bigla na. Wala po. Kasi mga iba, sila yung nagbibigay ng 13th month. O, di ba? Sila yung nagpapasweldo, may mga ganon. O, pero meron naman iba, lagpas pa sa 13th month. May 14th, 15th, 20th month. Grabe naman kay Sir James. Hindi kami naniniwala, kailangan ng proof. Okay? Isa pa, siguro magkakaroon kasi tayo ng vacation. Isa po yan, di ba, na nangyayari. Ano pa yung mga nangyayaring magaganda pagka Christmas season? Yung nakaka-receive tayo ng mga regalo. Okay. Dati, nung bata ako, naalala ko to, no? Siguro mga elementary hanggang high school, pagka umuwi na yung service namin,
Tapos habang umuwi kami, yung minsan pagkagabi ka na umuwi, nakikita mo may mga Christmas lights na sa paligid. Parang nakakatuwa. Diba? Nakakatuwa kasi parang Christmas season na naman. Pero eventually, habang tumatanda po ako, napapansin ko parang hindi na siya ganun. Hindi na siya ganun paano ba to? Ka-feel good. Tama po ba? Kasi, ewan ko pero tinatanong ko rin to nag-a-agree ba kayo na yung Pasko para sa bata lang? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Ayan. I hope yung nakita nyo sa katabi nyo ay mukhang bata. Hindi isip bata. Okay. Ha? Wow, 18. Okay. Pero, ito kasi yan Bakit parang pangbata yung Pasko? Kasi, masaya ang Pasko sa mga bata kasi nakaka-receive tayo ng regalo. Pero habang tumatanda ka, una, paunti-unti na nawawala yung mga regalo mo, tapos nagta-transition ka na sa ikaw na yung nagbibigay ng regalo, sa ang dami mo lang nireregaluhan. Ilan ba yung mga inaanak nyo na? Diba? Dumami na yung mga nireregaluhan. So, ito ang isa ko sa mga sinasabi. Ang reason kung bakit mas masaya ang Pasko pag bata kasi dahil sa motto na to. Basahin natin ng sabay-sabay with energy. 1, 2, 3, go! Yan. Kaninong motto yan? Oh, it's better to receive than to give. Kaninong ba motto yan? Yan ba talaga? Agree ba kayo dito? Talaga? Hindi, pastor. Hindi kami agree dyan. Mas gusto namin mag-give. Oh, talaga Promise? Okay. Tanungin natin yung project ni Himaya. Mamaya, no? Joke lang. Okay. So, it's better, sabi nila, it is better to give than to receive. Naniniwala ba kayo, it's better to give than to receive? Talaga? Kasi ako, nung bata ako, pag sinasabi yan, it's better to give than to receive. Talaga ba? It's better to give than to receive? Akala ko dati, para lang siyang magandang saying. Na parang, mas magandang magbigay kaysa tumanggap. Na parang, matutuwa si Lord. Di ba? Na parang, if it's better to give, pagka mas nagbibigay ka, mas natutuwa si Lord. Sabi sa'yo ni Lord, cute-cute mo. Ganyan. So parang ako, sabi ko, gusto pala nila. Ngayon, ako, ang ginawa ko po, nung bata ako, dahil sinasabi nila na it is better to give than to receive, mas binibigyan ko sila ng opportunity na magbigay sa akin. Kasi sabi, better to give than to receive daw. Mas gusto mo ba magbigay kaysa mag-receive? Sige, ako na lang yung magre-receive para ikaw yung nasa mas mabuting sitwasyon. Yan. It is better to give than to receive. Pero, ito nga yung tanong dito. Is it really better to give than to receive? Better nga ba talaga yan? Kasi marami akong mga inaral din ngayon na parang sabi nila, ano ba yung reason kung bakit mukhang better yung pagkuha kaysa sa pagbibigay? Pag meron tayong nakuha, okay? Pag meron tayong nakuhang pagmamahal, pag meron tayong nakuhang mga affirmation sa words, pag meron tayong mga nakuhang gifts, ano ba yung talagang nagbibigay ng saya? Yung bang gift? Hindi. Meron tayong tinatawag na feel good. Tama? At itong feeling good na to is sobrang importante sa mga tao. And we wake up, pagkagising natin sa umaga. Meron ba dito pagkagising sa umaga, pagkagising niya, I want to add value to people. Meron bang ganun? Pagkagising natin, hindi ka pa nagtutoothbrush, no? Sino ba ibe-bless ko ngayon? Wala namang ganun. Ang realidad, ang subconscious mind ng tao, ang default state ng human mind is that i-pursue natin lahat ng mga bagay na magbibigay sa atin ng joy, ng happiness, ng feel good. Yun ang reason kung bakit, magpapataas ako ng kamay, sino dito? Yung ginawa niya yung mali,
kahit alam niyang mali? Pakitaas ang kamay. Ay, konti lang. Ang dami ditong santo. Okay, ulitin ko ha. Alam niyang mali, pero ginawa niya pa rin. Dumami. Mukhang lahat naman. So yung mga hindi nagtaas ng kamay, yung nagawa niyong mali, hindi niyo alam na mali. Wow. Halika na kayo, kayo na lang mag-preach. Di ba? Sa atin, alam nating mali, pero ginawa natin yung mali. Bakit? Because of this. Kasi masarap siya sa feeling. Tama? Bawal ka nang kumain ng chicharon, ang sarap eh. Tama? Yan. Bawal ka na mag-soft drinks. Pero, ang sarap eh. Tama po ba? At yung pagkuha mo ng mga hindi magagandang bagay, pero dahil masarap siya, yun ang satisfying. That is what we call feel good. Sabihin nga natin, feel good. Alam nyo ba, ito ang nakakalungkot. Pag meron ka pang ine-expect na feel good dun sa isang bagay na gagawin mo, pero pagpunta mo dun, hindi mo yun na-experience. It's just that in the past, nabibigyan ka ng feel good ng ganong experience, pero pagpunta mo dun ngayon, nagbago na, hindi na feeling good. Yun yung mas malungkot. Pero alam nyo po ba, no, na meron tayong scientific explanation kung bakit nagkakaroon tayo ng feel good. Meron po kasi tayong tinatawag na feel good hormones. At itatago natin yan sa acronym na 12. Yan. 12. Ano-ano yan? Dopamine, oxytocin, serotonin, pati endorphin. Ano-ano ba yan? Ano-ano ba yung mga yan? Dopamine is every time meron kang gagawin na hindi mo gusto. Pag hindi mo gusto, tapos pinilit mo yung sarili mo at ginawa mo anyway, magkakaroon ka ng surge of dopamine. Ang tawag dyan is motivation hormone. Bibigyan ko kayo ng isang example. Pagkagising mo sa umaga, sinabi, kailangan maglinis ka ng higaan. Tinatamad ka, pero nag-push through it ka. Naglinis ka ng higaan. Habang naglilinis ka ng higaan, nakita mo, ganda ng higaan ah. Ginanahan ka. Ang susunod mong gagawin, lilinisin mo yung buong kwarto. Na-experience na po yan. Yun po yung dopamine. Yun po yung feel-good hormone. Na pag meron kang ginawang something effortful, pagka nag-gym ka, ayoko na mag-gym eh. Tinatamad ako mag-gym ngayon eh. Nag-pump ka, no? Pagkakita mo sa salamin, medyo lumaki ah. Gaganahan ka. Babanatan mo naman yung legs. That's the dopamine, no? Huhulihin ko yung oxytocin ah. Yung serotonin naman is yung mood. Pag bad mood ka, ibig sabihin, bad diet ka. Lahat ng mga maayos ang mood, ibig sabihin maayos ang kinakain. Yes. Kaya meron tayong tinatawag na gut feeling. Kasi yung gut natin is connected sa feeling natin. Yan. Okay. Serotonin. Ang nakakatulong sa pagpapaganda ng mood natin is sunlight at natural, maayos na pagkain. Na ginagawa ng enemy, ng mundo, is tinatanggal sa atin yung sunlight kasi doon ka na lang sa bahay mo, nagpe-Facebook. Tapos binibigyan ka niya ng instant food. Kaya sira yung mood. Diba? Lastly, endorphin. Ang endorphin naman, pagka naggawa ka ng something effortful, physically, nag-push up ka, tapos hirap na hirap ka mag-push up. Pag natigil na lahat ng paghihirap mo, nagkakaroon ka ng endorphin. It's a feel good. Itong mga to is ginagamit ng mga antidepressant to alter or to mimic these happy hormones. Kaya pagka tayo is depressed tayo, may anxiety tayo at nagbigay tayo ng gamot at ininom natin yun, somehow minimimic niya yung ganitong feeling. Pero hindi natural. Kasi ang makakapag-produce lang nun, yung katawan natin, pag ginawa natin yung sistema ng Diyos. Now, pastor, sabi mo, ano yung oxytocin? Ba't mo hinuli? Kasi ang oxytocin, yan po yung feeling na nagkakaroon tayo pag gumagawa ka ng mabuti sa tao. Pag nagbigay ako, ito ngayon po, naglulook forward ulit ako sa Christmas.
Bakit? Kasi iniisip ko ngayon kung sino yung mga reregaluhan ko. Grabe, napalakas yun ah. Sino yun? Napakalakas na yun. Sino yun? Hindi ko bibigyan ng regalo yun. Okay. Habang iniisip ko yung mga regalo, di ba, pagka iniisip ko yung regalo, tapos iniisip ko kung pag kinuha na nila yung feeling, naalala, ewan ko baka meron kayo na experience na parang sasabihin ninyo, tawag mo dito, ibibigay mo yung gift pero wala ka. Paki-record. Kasi gusto mo makita yung feeling niya eh. Kasi pag nakita mo yung feeling na yun, magkakaroon ka ng feel good. Yun po yung oxytocin. Pagka ikakat ka ng sasakyan, tapos pinauna mo siya, tapos binabaan ka niya ng bintana at nag-thank you siya sa'yo. Thank you ha. May feel good sa'yo, di ba? That's oxytocin. So every time nagagawa po tayo ng mabuti, meron po yun feel good. Ano ang marireceive mo pag ikaw yung kuha ng kuha? Yung gift. Pero yung feel good, wala. Right? Kasi ito po yung mga feel good na yan na nilagay po yan sa sistema natin ni Lord para gawin natin yung mga dapat niyang gawin kahit walang external rewards. It is built in. If you're responsible, ginawa mo yung hindi mo gustong gawin kahit na hindi mo gusto, ginawa mo dahil dapat, dopamine. Naging mabait ka sa tao, nag-disciple ka, tinulungan mo sila sa buhay nila, oxytocin. Kumain ka ng maayos na pagkain, serotonin. Endorphin, nag-exert ka ng physical effort. Meron po yan nakalagay sa atin na benefit. That is why it is really beneficial to give than to receive. So hindi siya just some concept na pagka mas nagbigay ka, mas mabait ka. Hindi. Meron ka talagang makukuhang tangible. At iyan po ang magiging series natin this coming 4 Sundays. At for today, ang topic po natin, basahin nyo ngayon nasa baba, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Forget self-care. Tingnan nyo ngayon mga katabi nyo kung nagsi-self-care. Now, sinabi ko po sa atin, no, ang mundo po ay na-hack yung nagbibigay sa atin ng feel good. Tinatanggal tayo sa sunlight, binibigyan tayo ng basurang pagkain. Ano pa? Mas inuuna natin yung sarili natin. We are focused on external rewards. Ngayon, isa pa sa mga nakakatakot na mangyayari sa atin is yung society natin is asking us to all get out of stress. Pagka nasa stress ka, umalis ka. Follow your heart. Ano pa? Self-care ka. Lahat po ng mga yon is salungat sa biblical principles. Now, hindi ko sinasabing pabayaan mo na yung sarili, huwag ka na mag-toothbrush, huwag ka na maligo, pag nadjejebs ka, huwag ka na rin maghugas. Diba? Forget self-care. Hindi po yun ang ibig nating sabihin. Ang point lang po dito that I have observed that all the lonely people are the people who prioritize their self-goals lang. The more na nandun ka lang sa sarili mong goals, basta goals, doon ka lang sa sarili mong goals at ginagawa mo lang yun para sa'yo. Hinahabol mo lang yung sarili mong pangarap, binibili mo yung mga lahat ng mga gusto mong bilhin, sila pa yung mga pinakamalulungkot na taong nakilala ko. That's what I have observed, no? Versus yung mga people na nag-start ng charity, nag-add ng value to others, mas nagbibigay sila. Sila pa yung mas masasaya. Our society right now is sobrang paradox. Dati, nung time namin, kung ano yung kapansanan mo, yun ang nickname mo. Tama? Nyari, medyo duling ka, ang tawag sa'yo, Doc. Doc Leng, ganun, si Doc. Ano pa? Pag malaki tenga mo, ang tawag sa'yo, dito na naman si tenga, o lilipad ka na naman eh. Ngayon, you cannot say that. Diba? Bakit? Makaka-hurt ka. Ang society ni ngayon is ayaw ng mga nakaka-hurt. Pero ngayon ang pinaka-hurting society sa social media. That's the irony of it. Right?
andito rin sa society natin yung pro-self-care pero mas maraming depressed. That's the irony of it. Why? Because palayo tayo ng palayo sa sistema ng design natin. Kaya ngayon po, ang pag-uusapan nating scripture ay manggagaling sa Book of John, na makikita natin, bukod doon sa feel-good hormone of oxytocin of giving than receiving, meron pa po tayong nakukuha na iba pang mas importanteng factor every time we give to people. Are you ready? Parang ayaw nyo yata eh. Ready? Okay, let's open our time in prayer. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time na binigay nyo po sa amin. Lord, may just grace us with your presence and may just open our hearts. Lord, lahat po ng pag-uusapan namin, may this be more than a concept, more than a theory, but something, Lord God, that we can apply and we can experience. Help us, Father, be a group of people, be a community that will help others, Lord God, to reach their goals and, Lord God, mas makilala ka. Thank you, Lord God, for this opportunity na makarinig kami more from you. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ay manggagaling po sa Book of John. Ang author po niyan ay si John the Apostle, the son of Zebedee. Siya rin po ang nagsulat ng 1st, 2nd, 3rd John, pati yung Revelations. Siya po ay si John the Beloved. Yan. Hindi po yung sa mga sa mga iba, di ba dalawa po andyan natin sa Bible? John the Baptist, pati John the Beloved. Juan Bautista sa Tagalog, si John the Baptist. Si John the Beloved, hindi po niya apelido yung the Beloved. Okay? Tinawag niya yun sa sarili niya dahil after ng lahat ng mga experience niya kay Jesus, yun ang na-feel niya. He is beloved. At yun ang nagbigay sa kanya ng drive, gawin lahat ng mga pinapagawa ni Lord for His life. At i-connecta po natin yan dun sa pag-uusapan natin today. So ang audience po niyan, Gentile seekers, again, pag hindi ka po Hudyo, ang tawag po sa'yo is Gentile. Also, mga new believers, needing confirmation of their faith, and churches. Noong time po ni Jesus, wala pa po masyadong churches. Pero after po ng resurrection, dun po nag-start yung mga churches at sinulat po ito ni John. Ito po ang last gospel written. If I am not mistaken, sa lahat po ng gospel, siya po yung pinakahuling na isulat. So marami na pong churches noong time na yon. And lastly, ang aim nito na makikita po natin sa chapter 20, verse 31, this have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Messiah, the Anointed, the Son of God, and that believing you may have life in His name. So basahin po natin ang book po na pag-uusapan natin ngayon will be in John 13. I'll be reading from the ESV version. Sabi diyan, it was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for Him to leave this world and go to the Father, having loved His own who were in the world. He loved them to the end. Tindi nun. Ano po ba yung Passover Festival, no? Yung Passover Festival po ay isa pong festival ng mga Hudyo. Kumbaga sa atin, marami tayong holidays. Tayo yata yung pinakamaraming holiday. Tama po ba? Tayo ba? Ang dami tayong holiday. Ang Passover po ay parang somewhat holiday po sa mga Hudyo, no? It's something they celebrate. Normally, pumapatak po yan ng mga March to April. Wala po siyang specific month. Parang mga Holy Week sa atin. They celebrate it for 1 week because they are looking back sa kung paano sila niligtas ng Diyos nung sila ay servant pa ng mga Egyptians. So anong nangyari, ang last plague is sinabi maglagay daw ng dugo ng tupa dun sa mga pinto ng mga Hudyo dahil meron daw angel of death na kukunin lahat ng firstborn. So yun po yung nangyari nung time ng Exodus. At nangyari nga po yun, lahat po ng mga may dugo dun sa door ay nag-pass over lang po yung angel of death. At lahat po ng mga Egyptians namatayan sila ng firstborn. At yun po ang nag-udyok sa Egypt na pakawalan yung mga Israelites, no? So that was the story. They were looking back
sa history nila. And yun yung reason kung bakit nila yun sineselebrate, because they are looking back. So sinabi dyan, nung time po na yan, meron pong kinalaman yan, no, yung Passover dito sa story. Kasi bakit yan sinasabi dito? Anong kinalaman nun? Meron po yung kinalaman yan mamaya. So having loved His own who were in the world. Basahin po natin yung sumunod, yung naka-bold. Basahin natin, 1, 2, 3, go! Solid, di ba? Minsan mas madaling magmahal pag yung mamahalin mo ay pogi. Di ba? Mas madaling magmahal pag yung mamahalin mo maganda. Mas madaling magmahal pag mamahalin mo kaparehas mo ng core values. Mas madaling magmahal pag yung mamahalin mo is palasunod sa gusto mo. Ang mahirap is magmamahal ka ng salungat. Marami akong mga nakikita, di ba, mga nagpipicture na, I love you to death. Mga ganyan, tapos magsa-selfie sila. 3 months pa lang sila. No? Sabi ko, good luck. Yan. Ang point po dito, magkakasama po si Jesus at kanyang mga disciples. At sinasabi dito, having loved His own who were in the world. Noong time po na to, ang mga disciples ni Jesus ay pasaway pa. Sino ba dito may mga pasaway na dinidisciple? Hallelujah, God. Ay, grabe yung taas ng kamay dun sa likod, oh. They were in the world. But sabi dyan, but He loved them to the end. Ano pang ibig sabihin ng love them to the end? Sa huling hantungan nila, minamahal sila ng Diyos at minamahal sila. Dalawa po ibig sabihin yan eh. Literal, na Jesus was at the end of His life. Kasi mula John 13 to John 19, mula John 1 to John 12, yan po 3 years po yan. Yung John 13 to John 19, isang gabi lang po yan. So this was at the last moments na ni Jesus. Nung sinabi niyang love them to the end, literally, patapos na yung buhay niya. At ang second layer niyan, He loved them to the fullest. Ito na yung huling beses na magmamahal ako. Mamahalin ko na ng todo. So this was a setup of what is about to happen. Verse 2, sabi dyan, the evening meal was in progress and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Noong time po na to, ang setup po is alam na ni Jesus na ibebetray siya. Nagkaroon po siya ng katuruan kasi maraming mga taong sumusunod kay Jesus previously, no, sa mga previous chapters. Maraming sumusunod kay Jesus. Pero gusto lang nila yung healing, gusto lang nila makakain. Pero wala sila dun sa, hindi, iiwan ko yung lahat para sumunod sa iyo. Wala pa sila sa ganun. Consumer mentality pa sila. Kaya nung time na yon, si Jesus, nagturo siya ng mga matitinding teachings. At maraming gustong umalis. At ito po yung context nun. But still, there are some of you who do not believe and have faith. For Jesus knew from the beginning who did not believe and who would betray Him. Kung alam mo na kung sino sa mga tao mo yung huhudasin ka, mamahalin mo pa rin ba sila? Narinig ko yung sinabi mo kay sister, kala mo hindi niya sinabi sa akin. Sinabi niya, hindi na kita papansinin. Akala mo loyal sa'yo yung sinabihan mo? Sinabi sa akin. So the point is, alam ni Jesus kung sino yung mga minamahal niya. So sabi dito, Jesus knew that the Father had put all things under His power and that He had come from God and was returning to God. Verses 1, 2, and 3, they were all setups. Setups yan ng kung anong gagawin nila. Basahin natin sabay-sabay yung verse 3. 1, 2, 3, go!
He had come from God and was returned. Anong ibig niyan sabihin? Ano ibig niya sabihin? Ang ibig po niyan sabihin is that, una, Jesus knew. Marami po dito nagde-decide, di ba, based on emotion, naudyukan lang, mamamatay na ako. Sige, pamigay ko na yung favorite mong sapatos. Hiniging mo ito matagal na, di ba? Bibigay ko na. Ano pang gusto niyo? Mamamatay na ako. Ano pa? Something emotional, no? Dito, Jesus was fully conscious sa mga decisions na gagawin niya. And that the Father had put all things under His power. Ang ibig po niyan sabihin, lahat, everything is under His power. Yung past, yung future na mangyayari sa Kanya, yung pagmamahal niya sa mga taong magbe-betray sa Kanya at magde-deny sa Kanya, everything was under His control. Yung circumstances na mangyayari, lahat yun under His control. He's in full authority. Anong kinalaman yan? Bakit yan sinasabi lahat? Because this is a setup. Number one, ang una nangyari dyan is loving the unlovable. Pinapakita dyan. Right? Pangalawa, loving to the fullest. Yung mga unlovable. At number 3, acting from conscious decision. And number 4, understanding His place and status. Bakit mo kailangan i-set up to? Ano kinalaman yan? Kasi yung susunod na mangyayari will blow people's minds. Bakit very important to? Kasi ito ang mangyayaring sunod. Verse 4, so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Teka, anong gagawin niya? After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. Now, bakit importante po yung verses 1 to 3 in comparison sa verses 4 to 5? Number 1 is, kailangan i-clear ni John that Jesus was aware of his status. Alam niya na siya yung in authority. Alam niya na siya yung Diyos. At alam niya kung sino tong mga to. Hindi to yung, kung alam lang niya, no, i-betray siya, siguro hindi niya yan gagawin. Then, pagka ganun po ang mindset at hindi po yun nasabi, then it will be a model of transactional love. Dito po pinapakita na fully aware si Jesus, He was conscious, hindi to emotional thing. Total, mamamatay na rin naman ako. Sige na. Pangalawa, clear sa kanya yung state of being niya. Alam niya yung hierarchy. Clear sa kanya yung status niya, na siya yung teacher, siya yung Lord. At pangatlo, alam niya kung sino tong mga mamahalin niya. So yung context po nung sinasabi, He loved them to the end, is a general concept na papakitaan tayo ngayon ni John sa kanyang book, kung ano yung deeper application nun from a general concept to a specific concept na ginawa talaga ni Jesus. Now, sa kultura po nila, ngayon parang, inugasan lang yung paa. Sino po, kung nandito po kayo nung preaching ni Brother Jethro, no? Kinuwento niya yung hirap ng huhugasan mo yung paa ng tao nung time na to. Bakit? Ngayon kasi nakasapatos tayo. Right? Dati nakasandals po sila. So minsan meron kang matatapakan. Diba? Alam niyo to, may natatapakan tayong puti, akala natin buhangin. Pero nung nabasa, hindi buhangin. Naging brown. Alam niyo na siguro yun, no? Bawal ko na sabihin dito. O kasi naka-online tayo eh. Hindi mo alam kung ano-ano yung mga nandong natapakan mo. Kala mo pulburon, nilaro mo pang ganun. Hindi pala pulburon. Right? Now, ang paghuhugas ng paa sa kultura nila ay hindi ginagawa ng leader sa servant. Hindi ginagawa ng teacher sa student. Noong time na yon, lahat ng ginagawa nila is a sign of this is how a leader should act.
Never kong gagawin yan. So ganun po ka-big deal po yung ini-establish nung first verses nung ginawa ito ni Jesus. So, verse 6, no? Hinugasan yun ni Jesus. Number 1, hindi siya appealing gawin physically dahil ini-imagine ko kasi kunyari ginawa ko kasi sa mga dinidisciple ko eh. 'Di ba? Baka meron akong laktawan, ganun. Okay ka na, bro. Tatlo lang. Bro, okay ka na. Hindi ka na higasan. Alam ko naman na may amoy. Hindi, joke lang, no? Pangalawa, it was not a usual thing to do na ginagawa ng isang mataas na posisyon na tao sa kanyang subordinates. So, dalawa po yung tension dun, no? Kailangan lang po natin yung malaman kasi ibibuild up po natin yan up to the end. Verse 6, sabi dyan, He came to Simon Peter. Sa mga lumaki sa Sunday school dito, kilala natin si Peter. Siya yung laging, alam nyo ba na mamamatay ako? Hindi! Hindi ka mamamatay! Yan. Ano pa? Yung naglalakad si Jesus sa tubig, ay ako din! Yan. Mga bibo. May kilala ba kayong pabibo? Huwag nyo na ituro Itag nyo na lang mamaya sa Facebook nyo. Okay. He came to Simon Peter who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Yan. So sabi ni Jesus, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. And also you all, everyone, we will understand later. Sabi ni Peter, no! Yan na naman. Pabibo na naman. You shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. So sinabi niya, then Lord, Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Sabi ni Jesus, hindi mo talaga naiintindihan sa maliit mong kokote. Sabi niya, wag! Yung verse 8 was speaking of his mindset. Leader ka. Ako yung nililid mo. Hindi mo dapat yan ginagawa. Or, kung sa mindset perspective, hindi dapat ginagawa yan ng leader sa mas mababa sa kanya. Verse 8 was really more of a mindset, Peter's mindset about leadership talking. Tapos, ba't lumipat? Verse 9, sabi dyan, then Lord, sabi niya, hindi, pagka hindi ko to gagawin, you will have no part of me. Tapos nakita niya lahat, hinuhugasan yung paa. Pues kung ganon, hugasan mo na lahat sa akin. Ano naman mindset yung verse 9? Medyo ganon pa rin, medyo related. Yung una, ang leader dapat hindi ginagawa yung mga mabababang gawain. Ano yung pangalawa, yung verse 9? Paramihan. Ay, kung hugasan mo lahat ng mga paa nila, at yun pala ang dapat gawin, pues ako hugasan mo na. Pagalingan. Competitive. Meron ba kayo nakita sa competitive na sa mga parlor games? Alam mo yun, mga parlor games sa Jollibee. 'Di ba? O sayaw lang. Bigay na bigay. Huy! Games lang 'to. Trip to Jerusalem. Nanakit. You see? 'Di ba? Lahat competition Verse 8 and 9 is showing not just Peter's mindset, but also the default human's mindset of what leadership is all about. It's all about, number 1, status, and number 2, it's all about competition. Ay, kung ganun pala, hugasan mo lahat para lamang ako. Hindi nga yun yung point Verse 10, sabi dito, Jesus answered, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean and you are clean, though not every one of you. Ano pong ibig sabihin nito? Ang custom po kasi sa kanila, naliligo muna bago kumakain. Sa Pilipinas lang naman yung pag hindi aalis, hindi naliligo. Yung mga tumawa nakaka-relate.
Okay? Oh, tinamaan kayo doon. Oh. Uy, ano natutunan mo sa preaching ni Pastor? Kailangan pala maligo ko bago ko kumain. Yun yung application no? Oh, Jesus answered, those who had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean. Ang point lang po niyan, this is a foreshadowing ng gagawin ni Jesus. Kasi, fino-foreshadow niya yung mangyayaring sacrifice sa kanya sa cross. It was the foreshadowing, tatlong foreshadowing yan Yung Passover, na merong lamb na pinatay at yung dugo niya ang naging tagapagligtas doon sa meron nun. Tapos, si Jesus na sinasabi niya na hindi mo na kailangan yung buo, yung gagawin mo, yung gagawin ko lang, sapat na yun. Pinapakita dito yung role yung gagawin ni God, sapat na. Hindi na natin kailangan. Hindi, buong katawan na. That's just yung ibig niya sabihin. And you are clean, though not every one of you. He was pertaining dun sa mga ibang disciple. Yung ibang disciple na magbe-betray sa kanya. Right? So verse 11, for he knew he was going to betray him, and that was why he said, not everyone was clean. Verse 12, when he had finished washing their feet. Basahin natin yung naka-underline. 1, 2, 3, go. He put on his clothes and returned to his place. After taking the mantle of a servant, bumalik na siya dun sa teacher mode. Ang sinabi niya dito, do you understand what I have done for you? Alam nyo ba kung ano yung ibig sabihin nito? Bago nag-preach si Jesus, ginawa niya muna. Marami sa atin, basta gawin mo yun. Paano ba yun? Kuya, paano ba yun? Basta gawin mo. Devotion ka kasi. Yan. Ikaw nga hindi, kuya Basta ikaw mag-devotion ka. Yan. Magaling tayo ganyan no? Yung nagpapayo, pero hindi natin nagagawa. Nung si Jesus, inano niya yan, i-explain na niya yung principle. Pinakita niya muna yun. So, he loved them to the end. Now, ang question dito, dahil meron tayong general concept ng kung paano minahal ng Diyos ng sagad yung mga tao, pinakita niya yun by breaking barriers. Now, I am not saying na tingnan natin yung specific na ginawa ni Jesus at gagawin natin yun. Although merong mga gumawa ng mga disciples and meron din nakakita rin ako ng ganun sa wedding. Pero ang point dito, nung pinakita ng concept ng love si John doon sa kanyang writing, pinakita dito na ang ibig sabihin ng love is taking away your status, taking away your positions, at pumupunta ka doon sa role of servant for the people you love. It's breaking barriers. Verse 13, you call me teacher and Lord. Pwede niyang sinabi ganito you call me teacher and Lord, pero hindi. Kaya nga ako nagpakababa Hindi, ang sinabi niya, tama kayo. Teacher ako and Lord, I am a rabbi and your master. So hindi kayo nalilito sa nakikita nyo. Hindi nawala yung posisyon ko. Kung ano yung tingin ko sa posisyon ko at anong tingin nyo sa posisyon ko, tama pa rin yun. Hindi kayo nagulat na, teka, dinemote niya ba yung sarili niya? Akala kasi natin minsan, pag meron tayong ginagawang kababaan sa mga tao, i-demote natin yung sarili natin. Kaya hindi tayo nagsiserve kasi madalas ang iniisip ng mga tao, anong reason? Bakit ayaw natin mag-serve? Ako na nga gagawa niyan. Anong iniisip natin?
baka abusuhin. Tama? Ano pa? Hindi. Dati ako yung gumagawa nito sa boss ko eh. Ngayon ako na yung boss. Makakabawi na ako. Kasi kayo ngayon gumawa. That's the reason eh. Pero sinabi dito, you call me teacher and Lord, and rightfully so, for that is what I am. Sinasabi lang dito, Jesus does not lose His authority by serving. He exercises it. Hindi dahil ginawa niya yun, hindi na siya leader. Na maraming mindset, hindi ko gagawin yan. Kasi hindi yan gawain ng leader. Ay, hindi ko gagawin yan. Bahala ka. Dati ginagawa ko na yan eh. Na-promote na ako. Ha? After 24 years, bisor na ako. Ano, gagawin ko pa rin yan? Na as if, yung pagiging bisor at yung pag-serve sa tao ay magkaibang isla. O teka, presidente na ako ng kumpanya. Hindi ko na dapat ginagawa yan. It's the mindset speaking that the head should not do service works. Now, iba naman po yung kunyari, ako yung naka-assign mag-preach. Tapos nasira yung aircon. Sabihin ko kay Tita Bet, kayo na lang muna mag-preach, ayusin ko yun. Kailangan servant heart ako eh. Hindi din naman ganun, no? The point is, kailangan natin maintindihan na yung position of leadership at yung servant attitude at yung pagiging servant ay hindi sila magkaiba. Actually, it is the very essence of influence building. Meron po ako isa inyong i-share na framework na throughout research, sa leadership research, pinakita nila na ito pala yung pathway para magkaroon ka ng influence sa mga tao. Pag sinabing influence, meron kang capacity na pasunurin yung mga tao. Marami akong makakakilala na parang ako napapasunod nila. Pero pag ako, parang hindi ko na sila mapasunod. Na-experience ba yun? Yung pag ikaw, hindi na sila sumusunod. Hindi mo sila ma-convince. Bakit? Kasi meron pong levels ang influence. Ito po yun. Number 1, ang first level po ng influence ay position. Na nakita ko, sa mga churches, very important ang position o ang role. Maybe because nanggaling po sa military background ang ibang generations. Na basta siya yung boss, masusunod sa sabihin niya. Walang asking why. Right? That's positional leadership. That is the lowest form of influence. Yan ang pinakamababa. Bakit? Pag hindi ka na boss, wala ka na. For example, meron akong boss sa kumpanya. Pwede niya akong sigaw-sigawan. Pero pag tapos na ang working hours, bawal na. Sa loob ng 9 to 5 o 8 to 5, pwedeng may ipagawa ka sa akin. Pero pag tapos na, babayaran mo ba overtime ko? That's positional leadership. Ibig sabihin, ang influence mo, sinusunod ka dahil may posisyon ka. Kahit ayaw ka nila. Pangalawa, permission. Ito na yung pangalawa. Gusto ka kasi nila eh. Kaya sila sumusunod sa iyo. Meron kang posisyon, tapos gusto ka rin nila. Nakikisama ka, yung kinainan nilang kutsara, sinubuan mo din. Sweet. Para tayo nag-kiss. Ganun. Likeable ka. So medyo, baka pwede naman akong humirit. Alam ko, tapos na yung working hours mo. Pwede ba kitang, sige. Bakit? Likeable ka eh. Anong downside nun?
Pagka kailangan na ng goals, di ba, hindi na uubra yung likable. Pati yung mga magagaling na tao, hindi yan sumusunod sa likable. Sumusunod sila sa results. Magaling ka. Now, kahit na anong Kristiyano ka, anong faith mo, this applies. This is the reality. At makikita nyo po yan sa mga iba't ibang organization, kasama Christian organization. May mga ibang tao, mas mataas ang influence nila just because excellent sila eh. Hindi sila likable, pero excellent sila. So sumusunod sila. Nagkaroon po ako ng boss, naalala ko. Hindi ko siya gusto. Dahil naiinis ako sa kanya. Kaso sobrang galing niya eh. Wala akong masabi. Alam mo yun? Wala akong masabi. Naiinis ako sa pagmumukha mo, pero susunod ako sa iyo. Ang galing mo eh. Yan ang third level of influence. Now, pagka gusto mong pasunurin yung mga tao dahil ililibre-libre mo lang sila, ano pa? Minsan, pag may agenda sila, tara, pakinggan kita. Pero pag wala ng agenda, di na kita papakinggan. Nasaan kang level? Nasa level 2 ka lang. Level 3, pwedeng may resulta kang galing. Pero tandaan po natin, hindi ka forever magaling. Kaya ito ang example ni Jesus, yung level 4. People development. Isa sa lagi kong sinasabi, may mga tao magtatanong, Kuya Paul, paano ba magbibuild ng network? Pag sinabing network, paano ka magbibuild? Kasi meron akong nakikita, parang nababible study mo yung mga businessman, diba? Yung mga influential people. Paano ba magbibuild ng network? Use number 4. Alamin mo yung mga pangarap nila. At ibigay mo yung buhay mo para tulungan yung pangarap nila. Mahirap tibagin yung influence na yun. Mas susundin pa ng mga tao yung tumulong maka-achieve ng pangarap nila kaysa sa presidente nila. Because level 4 is more powerful than position. People development is more powerful than position. May mga magulang na lalapit sa akin, kausapin mo nga si ganito. Bakit? Mas nakikinig sa'yo. Why? Because people development is more powerful than position. Pag tayo po, mga leaders dito sa church, at meron tayong mga gustong pasunurin, mga nililid natin sa D-group, pero hindi mo alam mga pangarap nila, hindi nyo alam mga gifts nila, paano mo sila madedevelop? If all we do in our D-group is talk, that's not discipleship. Si Jesus, nilagay niya yung sarili niya na i-elevate niya yung ibang tao at the cost of his comforts, even at the cost of his life. Meron po nagsabi sa akin na leader, isang speaker siya, professional speaker siya about leadership. Ito hindi ko to sinasabi para magyabang. This is just a story na totoong nangyari. Tinanong niya sa akin, nakipag-coffee siya sa akin. Sabi ko, ba't ka ba nakipag-coffee? Gusto ko kasing itanong sa'yo. Na-observe ko sa mga mini-mentor mo, parang may pagkakulto ka. Sabi ko, kulto? Bakit? Hindi, nakikita ko parang kaya nilang ibigay yung buhay nila sa'yo eh. Anong technique ginawa mo? Nang lilibre ka ba lagi? Magaganda ba gifts mo? Pinupuri mo ba sila lagi ng words? Sabi ko, hindi. Siguro, yung nakikita mo na willing silang ibigay yung buhay nila para sa akin is just an indicator or just a byproduct. Because first, they know that Kuya Paul would be willing to give his life for them. They know it. They've seen it.
Maraming mga anniversary namin na hindi na namin yun na-celebrate eh. Yesterday, we were here. It was our 11th year anniversary. Pwede naman akong wag nang pumunta. The church will understand. But I wanted to be here. Bakit? Gusto ko makita yung mga graduates ng counseling eh. I wanted to be here. Okay lang tayo magsa-celebrate. Sa Sunday, hindi pwede ako magpipreach eh. Sa Monday na lang. Kinasahan natin to, di ba, sa Lord? The point is, if people will know na you care, not just through your words, but through your actions, you will be able to see them do great things. And they will be able to do the same thing sa mga mini-mentor nila. Why? Because they know how it feels like. Kasi once upon a time, meron din gumawa nun sa akin. I started my speaking talent nung college. Invited ako lagi sa mga speaking engagement sa mga organization. Small scale pa lang. Yung mentor ko, magaling din siyang speaker. Pero nung ako na yung nag-start mag-speak, parang mas nai-invite na ako kaysa sa kanya. Tapos one event, after ko mag-speak, sinabi nung isang leader dun sa nag-mentor sa akin, talo ka na lang mini-mentor mo, mas magaling na sa'yo mag-speak. Ngumiti lang yung mentor ko. Eh ako, galing ako sa panganay akong anak eh. Alam ko yung feeling dati, nung bata ako, pagka mas pinupuri sila, mas magaling ka sa kuya mo. Nasasaktan ako dati. Nung kailangan, mas magaling ako. After no, nag-usap kami ng mentor ko. Akala ko sasabihin niya, alam mo kung bakit sinabi nila mas magaling ka. Akala lang nila yun. Hindi. Alam mo kung ano sabi ng mentor ko? Lalo ka pa mag-training. Isasama kita sa lahat ng mga training para lalo mo kong mahigitan. He pushed me so I could be better than him. That was a concept foreign to me. It was foreign to me. Sabi ko, bakit ganun? Nung sinabi niya yun na magiging mas magaling ako sa kanya, hindi nawala yung mataas na pagtingin ko sa kanya. Naakala natin, pagka mas magaling na, wala na yung significance ko. Hindi eh. Tumaas nga lalo eh. At the end of my college year, matagal yun, ilang years yung college years ko eh. Sinabi ko sa kanya, Kuya, paano ako makakabawi sa'yo? Sinabi niya, you pay it forward. You help develop people so that they can do the same. So yung mga comforts natin, minsan meron tayong mga family gathering na parang, crucial yung mapapangasawa mo. Buti na lang, napangasawa ko, pastora din. So alam niya na ito yung kakasahan namin. But they know, people know, that we are willing to give up yung sa amin for them. And once we understand that, pupunta ka sa isang level of influence na hindi magigiba. Na kahit wala kang posisyon, you have the respect. Kaya ako nagtataka ako dun sa mga taong gustong tumulong eh. 'Di ba? Ako, kunyari, if we really want to add value, hindi na natin kailangan ng posisyon. Why? Because if you want to serve, would the lack of position bother you? No.
Dahil alam natin dapat sa sarili natin na kahit wala tayong posisyon, we can influence if only we will give up our comforts for the development of other people. Ako, yun po ang prayer ko sa atin eh. Na tayo ay maging church, na magiging ganun tayo. Magiging ganun tayong community. Alamin natin kung ano yung mga pangarap ng mga tao. Tapos gawin natin yung buong buhay natin para matulungan sila ron. Verse 14, "Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash another's feet." He was not talking about the act. He was talking about the ideology. Kung ako, leader, kung ako, master, kung ako, teacher, kaya kong gawin yun and still keep my state, my status. Clear sa akin yung significance ko ay wala sa posisyon ko, kundi dun sa ability ko to serve people, then you should do it too. It is an expectation na dapat tayong mga churchmates, tayong mga nandito sa simbahan, tayo yung nag-a-add ng value. Sana tayo yung maging church, hindi yung parang pagkakikita natin yung mga tao na mas mayaman sa atin, "Uy, libre mo naman na kami. Balitaan kong bago ka raw O kaya, kunyari, baka meron ditong mag-a-attend ng mga performer or singer. "Libre mo naman kami sa concert mo." Kumaya naman tayo. Pwede ka bang kumanta sa birthday party ng anak ko? No. We add value. We add value. We serve. Verse 15, "I have set you an example that you should do as I have done for you. Very, very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him." Ano pong ibig nun sabihin? Nakikita niyo yung levels of influence? Pag positional leadership lang tayo meron, yung level 1, pinakamahina. Pag nandun lang yung level ng influence natin, kaya lang sila susunod dahil may posisyon ka, pero hindi ka naman naging part ng development ng buhay nila. Ang mapoproduce na leader ng leader na ganun, ay ganun lang din. Walang level 1 na nakapag-produce ng level 4. Walang level 2 na nakapag-produce ng level 3. Your influence level is your cap. So if we want to be world changers, we have to be world changers muna. Yung dinidisciple ko, ayaw ibigay yung oras para sa ibang tao. Naiinis ako, ikaw ba? No servant is greater than his master. Now, that you know these things, you will be blessed if you, what? Do them. Okay Hindi dyan sinabi, you will be blessed. Pag sinabi pong blessed, pag tiningnan natin ang original translation ng word na blessed, it means happy. Feel good pill. Now that you know these things, you will be happy. If you what? If you listen to them. If you write them on your notebooks. If you pray about it. No. We will be blessed. We will be happy. We will be fulfilled. If we do them. Habol na nga tayo ng habol sa sarili nating mga pangarap at gusto natin Pero bitin empty Try naman natin magbigay. Iba yung feeling. I want to end with this, when people serve, their influence doesn't shrink. It shines. Is it better to give than to receive? Definitely. Dahil pag giver ka, mas mataas ang influence mo. Pag giver ka ng time, value, effort, skills, and money,
mas mataas ang influence mo sa mga takers. Ito nga yung irony niyan eh. The way to self-gain is through selflessness. That's the irony of it. And when I say gain, it's fulfillment and clarity sa pinapagawa ng Lord. Gusto ko sana i-share si God eh. Lord, bigyan mo ako ng mga tao na masisharean ko. Influential people. Powerful people. Nak, paano kita bibigyan? Lahat ng binigay ko sa iyo, inutangan mo. Tingnan mo, ikaw magpautang, tingnan ko, baka mas madami ang lalapit sa iyo. Masyado tayong ganun eh. For this Christmas season, let's have this mindset, no? Na giving is not just a concept na pagka nagbibigay tayo, nakatingin si Lord sa atin, nakaganon si Lord. Ang cute ng anak ko, ang bait. It's more than that. It's fulfillment. It's influence. Jesus' disciples died for Him. Because He first died for them. Imagine nyo kung tayo ay magiging church na ganun. Mas nagte-take. Kesa mas nag-give than nagte-take. Imagine nyo kung ano yung magiging impact po natin sa ating city. So every time makakita tayo, kunyari, merong influential people na pupunta sa simbahan natin, wag na tayong, pa-picture ako sa'yo. Ganito na lang. Pa-picture ka sa akin. Ganun pa rin. Now, the point is, okay lang naman yun, no? Ang point is, let's be people na ang magiging motivation natin is that we will add value to people at our expense. So as we start our new series, this topic, I pray na this will set a good trajectory sa atin as a church, that we will be people na mag-a-aspire moving forward to give more than receive. Let me pray for you. Dear Heavenly Father, we want to thank you sa binigay niyo po sa aming concept, Lord God. Lord, I pray this concept will be a mind-breaking principle sa amin. That the key to lasting influence and fulfillment, Lord God, is through servitude. Thank you, Lord God, for your example. Lord, as we serve you, help us, Lord God, serve the people as well. Lord, we will not look at our position. Hindi kami magkakaroon ng tingin ng entitlement sa sarili namin. Lord, this will be a starting point of our church being skilled people, God-fearing people who will serve the people. We will deny ourselves, Lord God, for the greater cause, to love people as you have loved us. So, Father, we thank you for this time. May just give us strength to do it, wisdom to do it, and provide us the people na makakatulong sa amin in our steps. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, welcome back. Last week, nag-start na po tayo ng ating Project Nehemiah. Okay? What is Project Nehemiah? Project Nehemiah is the church right now, for the people who were not here, no?
isa po sa direction ng ating simbahan is maglilipat na po tayo ng church. No, from here to a paano ba? Mas malaking place of sanctuary, pati mas magandang place, mas strategic location, no? Ang tawag po natin doon po yun sa PhilInvest iHub, located po yun sa North Gate. Doon na po ang magiging church natin moving forward. And isa po sa mga challenge na ibibigay sa atin is yung shared challenge po sa atin is that we support, no? Ang goal po ng simbahan na to is to build community to help change our city. Na mag-provide tayo ng environment for people to grow, to learn, and magkakaroon sila ng community na hindi lang sila magkakaroon ng mind change, but also magkakaroon ng accountability na tutukan sila. At doon po sa place na yon, gagawin po natin yon na meron po tayong mga different outreach programs. Meron tayong mga programs for campus, meron tayong program for the community, meron tayong program for artists and influencers, meron tayong program for athletes, meron tayong program for corporate people, for entrepreneurs. That would be a strategic location for us. But we're going to be needing your support. Kasi in order for us to fulfill yung Great Commission, and magawa talaga natin to, mabuild natin yung skills natin, yung skills ng mga leadership natin, ng mga members natin, ng mga workers natin, to really reach out, we're going to need financial help to do that. So sa baba po, nandun po ang Project Nehemiah. Ngayon po is meron na pong mga nag-pledge, tama ba? Pledge na 32 na po ang nagbigay. And we are hoping pa doon sa mga, alam ko na may mga nagpe-pray pa, kasi meron ako mga kakilala na nagsabi sa amin na nagpe-pray pa sila kung kano yung mga ipe-pledge nila, and we're going to also do our solicitation so that we can support lahat ng mga programs na gagawin natin for next year. So, ito po ang ating Project Nehemiah account, no? Pagka gusto po natin magbigay. Meron din po tayo ng cash every after service. Sa baba, magkakaroon po tayo ng booth for Project Nehemiah. Alam ko magkakaroon na rin tayo moving forward ng parang sariling box ni Project Nehemiah for every time magkakaroon tayo ng offering, meron pong separate from the tithes and offering to support yung mga gagawin nating facilities, training, to do the Great Commission. Kasi 2026, no, talagang pupush po tayo. And this will be our church facility. Gusto ko lang po ipakita sa atin, this is designed by Architect Nizin. So, ito po ang magiging itsura ng ating sanctuary. Yan. Pagpasok po natin doon sa ating building sa iHub, it's in ground floor, makikita na po natin yan. Diyan po tayo. Okay? So, lalakad ka, tapos pag tumingin ka dito, ito makikita mo. Yan. Okay? Tapos, nakatingin ka dyan, di ba? Gagawin mo, pupunta ka na doon. So, ito na magiging perspective niyan. Papasok. Ayan. Meron ditong hidden door para sa CR natin. Although, meron naman tayong mas malaking CR sa labas. Okay. Pag pumasok po kayo doon, dumire-diretso kayo doon at binuksan nyo tong glass door, ito po ang magiging sanctuary natin. Hindi na tayo LCD projector. Okay? LED na po yung gagamitin natin. LED wall. Gusto nyo lumapit? Ayan, sa gilid. Ito po yung magiging cry room. Meron po ditong merong mga baby, nagpapa-breastfeed pero hindi sila makaakyat, di ba? Gusto nila sana. So, ito, makakita nila. Ayan. That's a cry room ng Sundays. Tuesday to Saturday, gym. Okay? So, pag lumapit tayo, ayan, nakita natin. High ceiling na po yan para kay Brother JM, di siya mauntog. Nakaluhod ka. Oh. Marami po tayo mga gagawing mga events dito. Magkakaroon din po tayo ng mga
concerts, tapos biglang may Bible study pagkatapos. So, basta, marami pong mga plans tayo. Ito po ang magiging office. Yan. At Win Kids Room, multipurpose room. Ito po yung mga, ano bang age yun? All-Stars pati Blazer. Anong age yung All-Stars? 8 to 13. 8 to 13, dito po yung kanilang magiging ano. Tapos this will also be a training room sa lahat ng mga needing ng mga counseling. Dito po sila. Kunyari, gusto nyo magpa-counsel kasi kailangan nyo i-organize yung thoughts ninyo. You can come to our facility. Meron pong mga certified counselors to talk to us, to help us. Kailangan natin ng redirection sa goal setting natin. The church is open. We are going to help our city. But we're going to need the support of each and every one of you. Siyempre, ang twinklers natin na room. Okay? Twinklers and sparklers. Ang gagawin po natin, meron po dyan, dito na po natin ida-drop off lahat ng mga kids natin. Tapos dyan po, meron silang receiving area. No need na po tayong pumasok. So magkakaroon po tayo ng system on how to do that. So yan, pwede na po silang, mas mataas na po yung slide, mas malaki na po yung ano, para hindi na po sila nag-aaway-aaway at nagtutulakan po dun sa slide. Ayan. Tapos, meron pong protection po dito, mas ano po yan, para hindi po sila matetetano. Tama, hindi na mukhang paresan yung Sunday school room. Okay? So hopefully, makasama po namin kayo. Pinangako ko pong ipapakita po to sa inyo. Magkakaroon po tayo, i-assign po ni Brother Renan yung scheduling. Pupunta po tayo doon. Siguro baka next year, magsiset po tayo ng schedule na pwede tayong pumunta doon just to pray for the place para makita nyo in person. Yung itsura. Okay, wag nyo lang pong ibabandal kasi kayo po yung ibabayad namin doon. Okay? So, yun lang po, no? Thank you very much. We're going to need your support, your prayers. So, let's continue to give. Ako po, ang promise ko po as part of the leadership team, we're going to do everything we can. Process, systems, skills improvement, ayusin yung puso namin. Gagawin po namin yan. But we're going to need your help. So, I pray, na the Lord will use this church para mas mag-expand pa yung mga gusto nating i-reach. Thank you very much. God bless. Good morning po, Win Alabang family. So just a quick announcement lang po, we are calling out for anyone who are willing and capable and qualified to donate blood. Kasi po yung father ng isa po nating youth leader, si Angelo Fabellar, he is being talaga a faithful preacher sa ating youth ministry, a faithful cell group leader. Currently po yung kanyang father is needing 6 bags of blood. So, 3 bags na, asa si Josh? Kasi ngayon lang namin nalaman 3 bags na, I think, positive. 3 bags na kahit ano. No, kasi may yung blood type po may A negative, A positive. So, 3 bags na positive, 3 bags na kahit ano po. And I think, we just need to go to Asian Hospital. Ayan, sige nga Josh, samahan mo na ako dito. Ayan, palakpakan po natin si Josh na hindi na single. In-announce na rin naman sa FB. Sige. Ayun. So kung gusto niyo po mag-donate, again, as Pastor MJ said, 3 positive and 3 na any blood type. Sa paggamutan ng dasma lang po. If ever po, chat nyo na lang po si Angelo Fabellar or ako na lang din po lapitan nyo. Mamaya. Okay po? Ayun, sige po, so we're calling out, you just need 6 bags of blood, and it will be a great help po sa ating kapatiran, the Fabellar family. So yun lang po, God bless. Thank you, bro. Sige, let's stay in the holy presence of God as we pray for the tithes and offering. Heavenly Father, we would like to again thank you
for providing our needs. Each and every day you have been faithful to us and have never left us nor forsake us. Salamat Panginoon sa aming kapatiran, mga kapatiran na magbibigay ng kanilang tithes and offering today. Hinihiling po namin na ibigay niyo po ito sa kanila ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Mga aspirations nila, yung mga kailangan nila sa life nila, with their families, for their kids, for their work, katagpuin mo po ito, Panginoon. At maraming salamat po sa puso ng aming mga kapatid na talaga namang cheerful sa pagbibigay. And we pray that you help us and even the leaders that we may be able to use the money appropriately and correctly for the furtherance of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, let's go ahead and give our tithes and offering. And if you have any prayer requests or your prayers have been answered, kindly put a note here in the middle of the middle box. And if you would like to give through wire transfer, we will flash our video account on the screen. Yan. Just make sure that you put a note that it came from you. And of course, here in Win Alabang, we love God and we love others. We would like to thank you very much for all your presence today, even sa mga newcomers at sa aming mga Facebook Live viewers. Thank you very much for always tuning in. We pray and we hope na talaga naman kinausap kayo ni Lord sa ating napakagandang mensahe mula kay Pastor Paul. And for our announcement, for Project Nehemiah, for those who would want to support Project Nehemiah, you may get the commitment forms downstairs and drop your filled up forms on the box doon po sa lobby. And if you have any questions or needing more information, please approach Brother Val and Sister Jean are you guys here? Yes, sa mga nakakilala kay Sister Jean and kay Brother Val, you may also message them. Lahat ng YA, say a hoot hoot. Where's the YA here? Alright, calling all YAs. We invite you to join a day of rest and recharge with a community that understands your struggles and seasons in life. We will have a year-end retreat titled Lilim sa Andaw. Ito ay gaganapin sa Nature Escape Camp in Tanay, Rizal on the 20th and 21st of December. Malapit na pala. Next week na. Oh my gosh. So the registration is only 2,000 pesos. You just have to approach me or si Dingdong Aguilar, si Brother Dan Aguilar. Yan. asawa ko po kasi yun, Dingdong. Yan. And again, for the YAs, umaatikabo ang programa ng YA. You are all invited to a hike and pencil donation drive at Mount Bulag. This is going to be on the 24th and 25th, 2026. Registration fee is 4,500 with a reservation of 1,500 pesos. For more information, kausapin nyo lang po si Dingdong at si Marian, kami ni Brother Dan, ha? Feel. All right. For Rich Kids Christmas Party, it was held 29th of November, dito lang nakaraan. It's done and it was a success. We have a total of 95 kids. Palagpakan naman natin si Lord, who had fun. They solved puzzles and experienced God's love in our community through the event. Now, to give you a glimpse of what had happened during that time, let's all watch this, which I am going to ask for Sister Joybel to come up on stage.
excited! Ang best gift ay si Jesus. So kaya tayo nag-celebrate ng Pasko dahil para kay Jesus. Hello. Ayan. Good morning po. On behalf of Rich Kids, we want to thank everyone po. Maraming salamat po sa generosity ninyo. Salamat po sa puso ninyo. Naiyak po ako para sa mga batang ito. And again, si Lord na po bahala magbalik ng lahat ng ibinigay niyo sa mga batang ito. Ayun lang po. Maraming salamat po from us. Thank you for all your hearts. Thank you for all na ginawa niyo po. Even po sa mga nag-donate ng Narin Kind. Thank you po sa inyo. Again, these kids are the future of our generation. So sana po continue to support us, to help us to reach itong mga kabataan na to. Again, God bless po sa lahat and thank you po ulit. Okay, so sige, tayo na po tayong lahat. Taas po natin ating mga kamay. Just as I have loved you, so you too are to love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. If you have love and you have unselfish concern for one another. May the Lord God bless you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and all God's people say, Amen. God bless everyone. Shout it out, tell the world what you're about. I'm gonna sing a song that goes on and on and on. I'm gonna shout it out, tell the world what you're about. I'm gonna sing a song that goes on and on and on. How you looking crashing over me? How you looking crashing over me? Set the captives free. Anyway, we'll stop till the whole world knows that there is power in the name of Jesus. There is name, in His name there is freedom. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah.